You are watching United Pentecostal Church Word in Season out of Season. Sa atin po ang kapayapaan at biyaya ng ating pong Panginoong Kristo. Isang mapagpalang araw po ang aking pong pinaparating sa lahat ng ating pong mga tagapagsubaybay sa ating pong daily devotional message. At sa araw pong ito, ating pong pag-uusapan ang subject na overcoming obstacles. Ano nga ba ang obstacle? Ano nga ba ang mga bagay na dapat nating malaman at dapat po nating matutunan kung paano po natin haharapin at mapagtatagumpayan ang patungkol sa mga kahadlangan o obstacles na ito. Obstacle means a thing that block one's way or prevents or hinders progress. Marami po tayong pwedeng ma-encounter na mga kahadlangan sa buhay. Subalit kung alam po natin ang layunin sa likod nito at alam po natin kung paano ito i-handle, atin po itong mapagtatagumpayan. There are things that we need to understand regarding obstacles. Number one, obstacles are opportunities in disguise. Yes, obstacles are opportunities in disguise. Kung atin pong babalikan yung kwento sa buhay po ni Joseph, si Joseph ay binigyan ng isang napakagandang pangitain ng Panginoon. Pangitain na ito po ay nagpapakita ng promotion sa kanya. Subalit, ang promotion pong ito ay meron pong mga kahadlangan na dapat niya po munang mapagtagumpayan. At ang mismo pang ginamit ay ang kanyang mga sariling kapatid. Dito sa kwento pong ito, nandoon yung pinagtangkaan siya ng gawan masama. Una, siya po ay inulog sa balon na walang tubig, pinagtangkaang patayin, ibinenta sa mga mangangalakal hanggang siya ay naging alipin sa Ehipto. At doon sa Ehipto, siya po ay pinaratangan sa isang kasalanan hindi niya ginawa at siya ay nakulong. Ngunit lahat ng ito ay kaparaanan pala. Itong mga obstacles na ito pala yung maghatid sa kanya patungo doon sa kanyang promotion. So therefore, obstacles are opportunities in disguise. Ito ay nagagamit upang maging opportunity, pagkakataon, or blessings, so to speak. Now, pangalawang bagay na dapat nating maintindihan, it's part of our growth process. We don't grow when things are easy. We grow when we face challenges and obstacles and we overcome them. Ang sabi po ng aklat ng awit, 119 verse 71, mabuti sa akin na ako'y napighati upang aking matutuhan ang mga palatuntunan mo. Number 3, the greater the obstacle, the more glory in overcoming it. Yes, alam niyo po minsan, yung ating kinakaharap na mga kahadlangan, gaano man po ito kabigat, gaano man po ito karami, ito rin po yung mga kaluwalhatian na pwede po nating maabot. There is glory in overcoming it. Sinabi po ni Apostol Pablo sa Roma chapter 8 verse 18, sapagkat napatutunayan ko ng pagtitiis sa panahon ito'y hindi karapat dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. So the more na nandun po yung mga obstacles, the more glory ang nasa likod po nito. We need to pass through them. We need to overcome them in order for us to receive the glory na inihanda ng Diyos para po sa atin. Number 4, that we need to understand, obstacles are determining factor. Yes, it is a make or break factor. Magpapatuloy ba tayo o hinto? Susuko ba tayo o magpapatuloy? Obstacles are put in your way to see if what you want is really worth fighting for. Yung iyo bang gusto ay karapat dapat bang ipakipaglaban? Yung iyo bang goal talaga bang desidido ka na ito'y abutin? Kaya naglalagay po ng mga kadlangan para mapatunayan kung gaano tayo kadesidido na ito'y abutin. Ito'y atin pong harapin. Sinabi nga po ng Apostol Pablo, 1 Timothy chapter 6 verse 12, fight a good fight of faith. Makipaglaban tayo ng mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. When obstacles come, hindi po dapat tayo nakatingin sa obstacles na yan. Dahil mahadlangan, maapektuhan yung atin pong pagsulong, maapektuhan yung atin pong pag-forward dahil po sa mga obstacles na yan. Ang dapat nating tingnan, yung atin pong goal. Let us focus on our goal, not on our obstacles. At sa subject pong ito, pinag-usapan po natin ang mga mahalagang bagay na dapat nating maintindihan at loobin po ng Panginoon sa araw ng bukas, atin pong pag-usapan ng mga steps, how to overcome obstacles. Pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon. Hanggang bukas, magsama-sama po tayo sa continuation ng ating pong subject na ito. God bless us all.